Magandang gabi po sa inyo lahat. Babasahan ko po si Kuya Boyet. Ang babasahan ko po ngayon ay Deuteronomy chapter 33 verse 1 to 5. At ito ang labasbas na ibinabasbas ni Moises, tao ng Diyos, sa mga anak ni Israel bago siyang namatay. At ang kanyang sinasabi, ang Panginoon ay nanggaling sa Sinai at bumangon mula Ser na patungo sa kanila. Siya'y lumiwang mula sa bundok ng Parang at siya'y nanggaling sa laksa-laksa ng mga banal. Sa kanyang kanan ay may hawak na isang maigpit na kautusan sa kanila. Uot kanyang iniibig ang bayan. Lahat ng kanyang mga banal ay nasa inyong kamay. At sila yumupo sa iyong panaan na bawat isa ay tatanggap ng inyong mga salita. Si Moises ay nagutos sa atin ng isang kautusan na mana sa kapisanan ng Jacob. Ay siya'y hari sa Jeshurun nang makatipon ang mga pangulo ng bayan, 10 ng lahat ng mga lipi ni Israel. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat at muli po tayong ay mag-share sa ating daily devotion dito sa Deuteronomy chapter 33 verse 6 to 9. Ang lipi ni Ruben sana'y manatili kahit ang bilang niya'y kakaunti. Tungkol kay Juda ay ganito ang sinabi, dinggin mo Yahweh ang daing nitong Juda, ibalik mo siya sa piling ng kanyang bayan at tulungan siya sa pakikipaglaban. Tungkol kay Levi ay kanyang sinabi, ang Tumim ay kay Levi, ang Urim ay sa tapat mong alipin sa kanya na iyong isinubok sa Masa at sa may tubig ng Mereba. Higit sa kanya pinahahalagan kaysa sa kanyang mga magulang, pati anak at kapatid ay hindi isinalang-alang upang masunod ang aking iyong kautusan at maging tapat sa iyong kasunduan. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Deuteronomy chapter 33 verse 10 to 13. Sila'y magtuturo sa Jacob ng inyong mga kahatulan at ng inyong mga kautusan sa Israel. Sila'y maglalagay ng kamang niyang sa harap mo at ang buong handog na susunugin sa ibabaw ng inyong dambana. Basbasan mo, Panginoon, ang kanyang pinangtangkilik at tanggapin mo ang gawa ng kanyang mga kamay. Saktan mo ang mga balakang niyaon nagsisibang laban sa kanya, at niyaon nangangapuot sa kanya upang sila'y huwag bumangon ulit. Tungkol sa Benjamin, ay kanyang sinabi, ang minamahal ng Panginoon ay tatahan, ligtas sa siping niya, siya'y kakalungan niya buong araw, at siya'y mananahan sa pagitan ng kanyang mabalikat. At tungkol sa Jose ay kanyang sinabi, pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang lupain sa mga mahalagang bagay ng langit, sa hamog at sa kalaliman na sa ilalim niya. Amen. Babasahin ko po Deuteronomy chapter 33 verse 14 to 17. As sa mga mahalagang bagay na pinatubol ng araw, as sa mga mahalagang bagay na pinatubol ng buwan, as sa pinakamalikit na mga bagay ng matandang bundok, as sa mga mahalagang bagay ng mga burol na walang hanggan, at sa mga mahalagang bagay na lupa at nagkapunuan ni Yaon, at ang mabuting kalooban ni Yaong tumahan sa mababang punong kahoy. Sumaulos nawa ni Jose ang kapalaran at sa tuktok ng ulo niya na hiwalay sa kaniyang mga kapatid. Ang panganay na kaniyang baka na may kamahalan at ang mga sungay ni Yaon ay parang mga sungay na mabangis na torong. Siya niyang ipantutulak sa mga bayan, lahat sa kanila, kahit na nasa mga hangganan ng lupa, at sila ang laksa-laksa ng Ephraim, at sila ang libo-libo ng Manases. Amen. Gandang gabi po
sa ating lahat. Ang aking i-share ngayon ay makikita sa Deuteronomy chapter 33 verses 18 to 21. Ito po ang sinasabi. At tungkol sa Zabulon at ay kanyang sinabi, magalakas Zabulon sa iyong paglabas at ikaw Isakar sa iyong mga tulda. Kanilang tatawagin ang mga bayan sa bundok, do'y maghahandog sila ng mga hain ng katuwiran, sapagkat kanilang hihititin ang mga kasaganaan ng mga dagat at ang tatagong kayamanan sa buhanginan. At tungkol sa Gad, ay kanyang sinasabi, pagpalain niyaong magpalakin sa Gad. Siya ay tumatahan para isang leona at dudurog ng bisig sangpo ng bao ng ulo. At kanyang inagap ang unang bahagi para sa kanya, sapagkat doon magtago ang bahagi ng gumagawa ng kautusan. At siya ay pumaroong kasama ang mga pangulo ng bayan. Kanyang isinagawa ang katuwiran ng Panginoon at ang kanyang mga kahatulan sa Israel. Yan lang po, maraming salamat. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Babasahin ko po ngayon ay makikita sa Deuteronomy chapter 33 verse 22 to 25. Sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni Dan. Ang lahi ni Dan ay katulad sa mga batang leyon na tumatalon-talon mula sa Bashan. Sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni Naftali. Ang lahi ni Naftali ay sagana sa pagpapala ng Panginoon. Maangkin sana nila ang lupain sa kanluran at sa timog. Sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni Asher, pagpalain sana ng Panginoon ang lahi ni Asher, nang higit pa sa lahat ng lahi ng Israel. Sana ay maging masaya sa kanila ang kapwa nila mga Israelita at maging sagana ang kanilang langis. At sana ay maprotektahan ng mga tarangkahang bakal at tanso ang mga pintuan ng kanilang lungsod at sana'y manatili ang kanilang kadakilaan habang sila'y nabubuhay. Yun lang po, purihin ng Diyos. God bless. Magpalang gabi po sa ating lahat. Muli po ay babasa tayo sa ng ating daily devotion na nakaligtaan namin nakaraan. Amin na lang pong dodoblehin. Ito ang aming pambabasahin. Aking pambabasahin sa Deuteronomy chapter 33 verses 26 to 29. Sabi po rito, ang iyong Diyos o Israel ay walang kagaya. Mula sa langit dumarating upang tulungan ka. Sa mulat mulapay ang Diyos ng inyong tanggulan. Walang hanggan niyang bisig ang inyong kanlungan. Mga kaaway ninyo ay kanyang ipinagtabuyan at inutusan kayong sila lipuling lubusan. Kaya ang bayang Israel ay nanirang tiwasay sa lupaing sagana sa lahat ng bagay at laging dinidilig ng hamog sa kalangitan. Bansang Israel, ikaw ay mapalad. Walang bansa na iyong katulad, pagkat si Yahweh ang iyo'y nagligtas. Siya ang kalasag ng iyong kaligtasan. Magmamakaawa ang iyong mga kaaway, ngunit sila'y iyong tatapakan. Maraming salamat po. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. God bless po.